Maraming salamat, Brother Melvin Villasano. Good morning po sa inyo pong lahat mga kapatid. Happy Tuesday po. Yan, saan man kayo naroon ngayon ay nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Yan. So na-extend po yung ating pagstay dito sa Manila at si Mrs. ay naiwan ko doon sa Nueva Ecija. So tayo ay naka-attend kay Benden, kay Pastor Benden sa kanyang napakagandang pag-share ng Christ-centered sermon. Yan. So ngayon ay ang ating pong pag-aaral ngayong February 13. Ayan, 14 bukas ay sinasabi ng mga tao na araw ng mga puso. Pero syempre para sa banal na kasulatan lagi natin pinag-aaralan ay araw-araw ay dapat na ipakita ang pagmamahal sa isa't isa. At bilang pagpapakita ng pagmamahal, ito na nga yung pinatawad ng napakalaki. Tayo po ay manalangin. Aming mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas. Salamat po Panginoon sa kapatawaran na pinagkaloob niyo po sa amin. At kayo po ay palaging nariyan upang kami alalayan. Amin pong dalangin o Diyos ang pag-aaral namin dito sa Isaiah 55 verse 7. Inyo po nawang igawad sa amin ang karunungan at patuloy naming maranasan ang inyong pong pagmamahal at maibahagi sa iba at kami rin ay matuto na maging mapagpatawad. Salamat po Diyos sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po sa ating pinaka-key text sa Isaiah 55 verse 7, lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at panumbalik siya sa Panginoon at kanyang kaawaan siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y mapagpatawad ng sagana. Ano po ang dapat gawin ng isang tao? So hindi lamang po basta-basta na siya ay hihingi ng tawad. Ang sabi po sa banal na kasulatan, lisanin ng masama ang kanyang lakad, at alisin o lisanin ang masamang liku-likong pag-iisip, manumbalik sa Diyos. Hindi lang yan yung isisigaw mo na Panginoon, pahingi po ng tawad. Hindi yan, hindi yan katulad sa bumibili ka ng mga paninda na ikaw ay makikipagbaratan dun sa tindera. Hindi ho mga kapatid. Kundi ito'y may kasamang aksyon na kung gusto nating patawarin ng Panginoon, lumisan tayo sa pagkakasala at bumalik loob sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang sabi dito, ang ating Panginoong Diyos ay magpapatawad ng sagana. Hindi kaunti, hindi patak-patak, hindi pa isa-isa, kundi ng sagana mga kapatid. Sabi po dito sa mga makalangit na dako, marami ang hindi kumikilos sa pagtitiwala sa buhay na kasiguruhan si Kristo ay nakikiusap sa harapan ng Ama bilang ating tagapamagitan. Yan ang mga ang tawag diyan ay katamaran. Alam na kailangan mapagpatawad ng Panginoon pero hindi naman kumikilos para magbalik loob, lisanin ang kanilang ginagawang kasamaan, di ba? Nadarama ni Jesus ang ating pangangailangan at maipagkakalob niya ang lahat ng hindi karaniwang pangangailangan ng ating mga kahinaan. Ang binabanggit po dito ng mga pangangailangan mga kapatid, hindi lang po ito yung ating pagkain, damit. Syempre, of course, alam yan ng Panginoon. Pero number one na tinutugunan ng Panginoon na pangangailangan, yung pong pagpapatawad. Ayan, yung pong kaligtasan mga kapatid. Yan po yung tinutugunan ng ating pong Panginoon na pangangailangan. At sabi pa dito, sa panahong nabubuhay siya sa lupang ito, ay kinuha niya ang ugali ng isang nagsusumamo, isang masikap na nagpipetisyon na humihingi sa kamay ng Ama ng bagong pantustos na lakas upang siya ay magpanibagong sigla at mapanariwa at magkaroon ng mga salitang nagpapalakas at mga aral na nagkakaloob ng kaaliwan sa mga tao. So ano po ang sinasabi dito mga kapatid? Ang ating pong Panginoong Jesus, noong siya ay nabubuhay, na nagkatawang tao po dito sa lupa, kasi nandun na siya sa langit ngayon, siya ay ating Panginoong Diyos na mamagitan doon sa atin. Noong nandito sa lupa ang ating Panginoon, si Jesus ay laging nananalangin, nagsusumamo, at
Alam niyo po ba, nakasama tayo sa panalangin ng ating pong Panginoon. Ayan, hinihingi tayo ng tawad. Tayo ay ipinapanalangin na gabayan at magkaroon ng kaaliwan ng ating mga puso at isipan. So ganyan ang ating Panginoon. Alam niya ang ating pong pangangailangan. Ang kanyang mga salita ay magiging suhay sa lahat ng mga kaluluwa para sa tungkulin at palalakasin ang bawat kaluluwa para sa pagsubok. Dito mga kapatid ko, no, bago pa tayo humarap sa mga pagsubok at mga suliranin ng buhay, sang-ayon sa aklat ng John chapter 17, kasi nandun yung panalangin ni Jesus Christ eh. Idinalangin na niya ang bawat isa sa atin na makalagpas sa mga pagsubok. At number 1 na dalangin ng ating Panginoon, tayo magkaisa sa pananampalataya, magkaisa na lumapit sa Panginoon, magkaisa na ibahagi ang mabuting balita at ang mga tao'y tayo ay magbalik loob sa ating tagapagligtas. Kung paanong si Kristo bilang tao, ayan, ay humahanap ng lakas mula sa kanyang Ama. Kasi sa panalangin niya din ni Jesus Christ, lalo na nung papunta siya sa Getsemani, mga kapatid, ano, idinalangin niya, Panginoon, Ama, nawa ang inyong kalooban na masunod at hindi sa akin. Kung sa aking kalooban lang, ayaw ko sanang mapunta sa krus sa aking pagkakatawang tao. Pero kung ano ang kalooban niyo, Ama, yun ang mangyari. Kasi sabi ng Panginoon, kung maaari, Panginoon, lumagpas sa akin ang saro na ito. Yung saro na yun, yung simbolo ng kapaitan na yun, ng kamatayan niya. Pero sabi niya, kung ano ang kalooban ng Ama, yun ang dapat na mangyari. Dito, ang ating Panginoong Hesus ay kumukuha ng lakas sa Ama upang magawa niyang harapin ang mga pagsubok at tukso. Si Jesus Christ na walang kasalanan nung nagkatawang tao siya, siya'y nananalangin pa rin sa Ama upang mapanagumpay niya ang mga tukso. How much more tayo, mga kapatid, na mga tao na hindi naman tayo Diyos, 'di ba? Talagang taong-tao tayo na may sariling desisyon. Talagang tayo ay mabibigo, mahahatak ng mga pagsubok at mga tukso, mga kapatid. Yung kinakailangan natin na katulad ng ginagawa ng ating Panginoon na palaging humingi ng lakas, patnubay sa ating pong Panginoong Diyos. Gayon din ang dapat nating gawin. Ayan. Kailangan nating sundan ang halimbawa ng anak ng Diyos. Ayan ang number 1, mga kapatid. Bakit? Dahil nga, kayang-kaya tayong patawarin ng ating Panginoon eh. Ang kinakailangan lang natin yung halimbawa ni Jesus Christ na palaging nananalangin, humihingi ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala. Araw-araw tayo nangangailangan ng tulong at biyaya at kapangyarihan mula sa pinagmumulan ng lahat ng kapangyarihan. Kailangan nating dalhin ang ating mga walang kayang mga kaluluwa sa isang handang tumulong sa atin sa lahat ng panahon ng pangangailangan. Ito po, mga kapatid, ang binabanggit ng ating pong devotional. Kailangan tayong araw-araw na lumapit sa Panginoong Diyos. Consistent, mga kapatid. Consistent na lumapit sa Panginoong Diyos. Bakit? Siya ang nagbibigay ng buhay. Siya ang source ng lakas, mga kapatid. Tayo ay naligtas sa pamamagitan niya at hindi sa sarili nating mga kagawa. Madalas nating nalilimutan ang Panginoon. Yun ang nakakalimutan. Bumibigay ang sarili sa bugso ng damdamin at nawawala ang tagumpay na dapat sanang atin. Ano daw po yung nakakahadlang ano po yung dahilan kung bakit nalilimutan natin ang Panginoon? Dahil sa bugso ng damdamin. Ano ba yung mga bugso ng damdamin? Napakarami niyan. Isipin ninyo. Ano yung damdamin ninyo nung makalimutan ninyo ang Panginoon? Maaring sa panahon na kayo'y galit, sa panahon na kayo'y nagtatampo, o sa panahon na kayo'y masaya, o sa panahon na tayo masaya, malungkot. Yun yung mga panahon na nakalilimutan natin ang Panginoong Diyos. So, babantayan natin yun, mga kapatid, yung ating damdamin. Ano yung damdamin ko? Ano yung emosyon ko? Kapag yun yung panahon, yung palatandaan na nakalilimutan ko ang Panginoon. Dapat maging aware tayo, mga kapatid. Nang sa ganoon, tayo ay maging ready at makatawag agad sa ating tagapagligtas. Kung tayo ay nabigo, huwag tayong magpalibang magsisi. Ayun naman. Kasi nga si Jesus Christ nandun sa krus ng Kalbaryo, mga nandoon sa sanctuaryo ngayon.
No, wala na siya sa krus ng Kalbaryo. Hindi na natin maipapakong muli ang ating Panginoong Hesus sa krus kasi wala na nga siya doon. Si Jesus Christ ay nasa sanctuary na kapag tayo ay nagkasala, meron tayong tagapamagitan, ang ating Panginoong Hesus. Wala na siya sa krus, kaya nga sabi sa banal na kasulatan wala nang natitirang haing buhay. Nakalagay yun sa Hebreo chapter 6 at saka chapter 4 pag binasa natin yan. Wala nang natitirang haing handog para sa atin. Sa mga nagkasala. Kaya ang kinakailangan magbalik loob sa ating Panginoon ngayon. Palaging manalangin. Bakit? Sabi sa Hebreo 7 verse 25, siya ang ating tagapamagitan, mga kapatid. Yes, unlimited pa po ang biyaya ng Panginoon. Pero mauubos din yan. What I mean is, mayroon ding hangganan yan sa pagbalik ni Jesus Christ. Ayun. Pero ngayon mga kapatid, unlimited pa yan. Tuloy-tuloy pa yung mercy ng ating pong Panginoon. But of course, mga kapatid, ang mercy ng Panginoon ay forever, katulad na pag-aralan natin. Kaya lang, kapag dumating na siya, hindi na e-epekto yung mercy ng Panginoon doon sa mga hindi naman na humingi ng tawad. Yung forever na mercy, pagmamahal ng Panginoon, ay mararanasan na lamang ng mga nagsisi at nagbalik loob sa Panginoon na nadatnan niya, mga kapatid, sa ikalawa niyang pagbalik. Yan, din yung mercy niya na napakalawak. Bakit? Dahil para tayo makasalanan Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesus. Hindi sa sarili nating mga gawa. Ayan. Kaya sabi dito, at tanggapin ang kapatawaran na maglalagay sa atin sa mabuting kalagayan. Ayan, no? Tanggapin ang kapatawaran. Napakadali lang pala, napakasimple. Pero marami ang hindi hinatanggap yung kapatawaran kasi ayaw nga magsisi. Ayaw nga tumalikod sa kanilang mga ginagawang kabalbalan, kundi nananatili doon. Yun ang mahirap. Kung tayo ay magsisisi at mananampalataya, magiging atin ang naglilinis na kapangyarihan ng Diyos. Basta susundin lang yung sinabi sa Isaiah 55 verse 7, lisanin ng masama ang kanyang lakad, ang kanyang masamang pag-iisip, manumbalik sa ating Panginoon, pagsisihan, ginatawad sa ating Panginoong Diyos. At sabi dito, manampalataya na tayo ay pinatawad ng tagapagligtas. Bakit kailangan ng pananampalataya na pinatawad tayo ng Panginoon? Kasi nga, kung titignan natin yung ating pagkakasala, parang imposibleng mapatawad tayo. Imposible na tayo ay linisin ng Panginoon dahil hindi naman tayo karapat-dapat. Pero sampalatayanan natin na tayo ay kayang patawarin ng ating Diyos na mapagmahal. Ayan. Ang nagliligtas na biyaya ay malayang ipinagkakaloob. Ang kanyang kapatawaran ay ibinibigay sa lahat ng tatanggap nito. Ibig sabihin, talagang yung pagpapatawad ng Panginoon, hindi yan yung limited election. Kasi mayroong aral na limited election Ang ating pong Panginoong Diyos, walang pinipiling tao kung sino ang gusto niya lang maligtas. Lahat nga gusto niyang maligtas Whosoever will, ang sabi doon sa John 3:16. Kaya lang alam natin ang reality, bagamat ganun ang idiniklara sa Biblia, marami pa rin ang pumipili hindi sa Panginoong Diyos, kundi sa kasamaan ng sanlibutan na ito. Ibig sabihin, hindi ka naman mapapahamak dahil doon sa, nabasa ko rin sa aklat yun tsaka inulit din ni Pastor Ben din kagabi, na hindi ka mapapahamak, hindi ka mapapaimpyerno sa masama mong ginawa. Kasi hindi ka rin naman maliligtas sa mabuti mong ginawa. Dahil ang kaligtasan kay Jesus Christ, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya ang tao hindi maliligtas, hindi dahil masama yung kanyang ginawa, kundi dahil hindi niya tinanggap yung pong kaligtasan na nanggagaling sa Panginoon. At may process pala yung pagtanggap sa Panginoon. Yung process, mga kapatid, ay magsisisi, hihingi ng tawad, at babalik loob sa Panginoon, U-turn sa Panginoong Diyos. Yun yung process ng pananampalataya sa Panginoon, na pagtanggap sa Panginoon. Napapahamak ang tao dahil hindi nanampalataya sa Panginoong Diyos. Ayun yun, mga kapatid, din yung sinasabi dito.
Hindi dahil sa masama ang tao, kundi hindi nanampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kasi nakalagay din yun naman yan sa Galatians chapter 3, ano? Sa aklat ng Galatians, na hindi tayo inaring ganap sa mabubuting mga gawa. Yun. Sabi dito, tatanggapin ng Diyos palagi ang pagpapahayag ng kasalanan kung ang masamang ginawa ay pinagsisihan. Ayan, ano daw po yung matatanggap natin? Yung kapatawaran. Kung pinagsisihan natin, ang ibig sabihin na pinagsisihan mo ang kasalanan mo, nag-U-turn ka ngayon sa Panginoon. Di ba nga kapag ikay naliligaw? Nako, naliligaw kami. Anong gagawin mo? Ako maraming beses na rin ako naligaw. Ang anong ginagawa natin 'pag nanliligaw? U-turn, 'di ba? U-turn talaga, naligaw ka nga, bumalik. Hindi yung pupuwedeng sabihin mo, "Ay naliligaw ako, diretso ka pa rin." Hindi gano'n mga kapatid. Ang tunay na nagsisi, "Ay nagsisi ako pero diretso ka pa rin." Hindi, ang tunay na nagsisi, sabi sa Isaiah 55:7, nag-U-turn pabalik sa ating Panginoong Diyos. Kasi nga napalayo tayo sa ating tagapagligtas, Papunta tayo lahat sa impyerno ngayon. Papunta sa kamatayang walang hanggan. Pero ang kinakailangan natin ay magsisi at mag-U-turn. Ayan, mag-U-turn mga kapatid. Sabi pa dito sa Ezekiel 33:11, kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay. Ayan yung ating paboritong talata, no? Hindi masaya ang Panginoon na mayroong mapapahamak, mamamatay na walang hanggan, no? Kaya hindi totoo yung ang Panginoong Diyos may pinili na kung sino yung may impyerno at kung sino yung maliligtas. Hindi gano'n mga kapatid yung doktrina sa Bible. Hindi nga masaya ang Panginoon na mapahamak ang tao, Pipili pa siya na mapupunta sa impyerno? Ay hindi gano'n ang tunay na Diyos na kilala ko mga kapatid. Kaya nga yung mga may nagtatanong na, yung bang baby pastor di siya nanampalataya, namatay siya, maliligtas ba siya? Opo, maliligtas siya sa tulong ng Panginoon, no? Maliligtas siya sa tulong ng Panginoon. Sabi sa writing si Mrs. White, yung baby ay nako-cover ng pananampalataya ng nanay. Pero siyempre hindi yun sapat para maligtas ang baby. Dahil ang kaligtasan ay sa ating pong Panginoon. At sa pagkakilala ko sa aking Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Diyos mga kapatid, na gumawa ng langit at ang lupa, ang ating Panginoong Diyos mapagmahal, mapag-unawa, siya ay nagliligtas. Ano gusto niya nga maligtas ang mga tao. Isusunugin niya yung baby na hindi naman wala pang muang, 'di ba? Walang ginawa pang of course hindi naman si Jesus Christ lang ang walang kasalanan, pero yung baby inosente pa yun, 'di ba? Bagamat siya ipinanganak at pinaglihis sa kasalanan, sabi sa Isaiah 50, ang Panginoong Diyos ay mapagmahal at mapagpatawad higit sa lahat, no? Kaya yung baby na yun ay mabubuhay yun sa pagdating ng ating pong Panginoon. Yan po yan yung aking pinanghawakan dahil po yun sa karakter ng ating Panginoong Diyos na ipinahayag sa Biblia. Sa lahat ng mga makasalanan nagsisisi ay nag-aawitan ng mga anghel ng awit ng kaligayahan. Di ba yun yung nakalagay sa aklat ng Lucas? Sa isang kaluluwang nagsisisi. Pag sinabing kaluluwa, isang tao, no? Nag-aawitan ng mga anghel. Walang isang nagkasala ang dapat mapahamak. Yan ang talagang sinasabi ng banal na kasulatan. Walang isang makasalanan ang dapat mapahamak. Napakadali lang naman palang maligtas Tumanggap ka sa Panginoon at mag-U-turn ka. No, hindi pa pwedeng sabihin mo, ay tumanggap ako sa Panginoon. Ay naligaw ako ng landas. Kasi hindi ka naman pala babalik, hindi ka naman mag-U-turn. Hindi ka naman pala babalik dun sa pinanggalingan mo. Ano ba pinanggalingan natin mga kapatid? Kabanalan ang pinanggalingan natin, 'di ba? Nung nilikha ang tao, talagang banal, walang kasalanan. Tayo ay yun yung kalagayan natin. Ang pinanggalingan natin sa ating Panginoong Diyos, sinulma tayo ng Panginoon. So kinakailangan na magbalik loob tayo sa Panginoong Diyos, mag-U-turn. Yan po yun. Ayan. Sagana at walang bayad ang biyayang kaligtasan ng ating Panginoong Diyos. Walang dapat mapapahamak Kaya lang ang mga tao, marami ang hindi tumatalikod sa kasamaan. No, nabubuhay tayo sa panahon ng paghanda.
dapat nating matanggap ang buong kaloob ng biyaya mula sa kaban ng Diyos. Nagkaloob ang Panginoon ng panustos para sa araw-araw na pangangailangan, mga kapatid. Yan. Saan daw pong panahon tayo nabubuhay? Sa panahon ng paghahanda. Ayan, sa panahon ng paghahanda. Para bagang ikaw ay magta-travel ng malayo. Ano ang kailangan mong dalhin? Ayan. Ano ang kailangan mong dalhin? Ihanda mo na. Ngayon, ito ang pinakamalayong lakbay natin sa langit na bayan, mga kapatid, sa pagdating ng Panginoon. At susunduin tayo ng Panginoong Diyos. Alam niyo po na nagiging negative yung kaya gusto ko araw-araw ito ipangaral eh. Kahit dito sa devotional eh. Alam niyo nagiging negative yung langit. Dahil sa mga maling doktrina sa panahon natin ngayon. Bakit ano ang kaisipan ng mga tao sa langit? Ay, mamamatay na ako pag pupunta ka ng langit. 'Di ba? Nasa langit na yung namatay. Kaya yung mga nakakarinig noon, pag nangaral tayo na tayong lahat ay makakarating sa langit, ang iniisip nila, ay, mamamatay pala muna ako bago ko pupunta sa langit. Hindi, alam mo, sa banal na kasulatan, hindi ka pisikal na mamamatay, hindi ka pisikal na patay para pumunta sa langit. Ang kailangan mamatay ka sa pagkakasala at mabuhay sa Panginoon para makarating ng langit sa pamamagitan ni Jesus Christ. Pero yung mamamatay ka physically at automatic kang pupunta sa langit, ay walang ganun, mga kapatid. Sabi pa ng iba, ay bantayan mo kami dyan sa langit. Ang nagbabantay sa atin ng Panginoong Diyos. Hindi yung mga namatay na tao kasi walang patay na pumupunta sa langit. Sabi pa nga ng Panginoon sa 1 Thessalonians 4, di ba? Bubuhayin nga ng Panginoon yung mga namatay 4:16-17. Sabi pa sa 1 Corinthians 15, babaguhin niya pa yung namatay. Magiging bago yung katawan. Ibig sabihin, wala patay na pupunta sa langit. Hindi po libingan ang langit, mga kapatid. Ang langit ay tahanan ng mga buhay. Yan ang tatandaan po natin. Kaya maraming natatakot pumunta sa langit eh. Akala nila mamamatay sila eh. Akala nila patay sila eh. Kaya mayroong isang tatay na, tay, tinanong na, gusto mo ba pumunta ng langit? Sabi ng tatay, ayoko pang mamatay. Hindi ho, ganun eh. Walang pupunta sa langit na patay. Buhay ang pupunta sa langit. Ayan, tatandaan natin. Yan ang ibahagi natin sa iba, mga kapatid. Ito'y panahon ng paghahanda. Ang ating pong kapanahunan ngayon. Ihanda natin ang ating sarili sa pagsalubong sa ating Panginoong Diyos. Wala ka nang kailangan dalhin na maraming damit. Hindi mo kailangan magdala ng tent, magdala ng pagkain. Dahil sa pupuntahan natin, unlimited ng pagkain. Sa pupuntahan natin, inihanda na ng Panginoon ang ating tahanan. Sabi sa John chapter 14, di ba? Doon sa langit, hindi na natin kailangan ng damit dahil kalwalatian ng Panginoon ang balot sa atin. Ang kinakailangan natin ngayon ay maghanda. At paano maghanda? Sabi dito, dapat nating matanggap ang buong kalooban na biyaya mula sa kaban ng Diyos. Nagkaloob ang Panginoon ng panustos para sa araw-araw na pangangailangan. Anong kailangan nating ang paghahanda na kailangan natin? Araw-araw tayong lumapit sa Panginoon, humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Yes po, mga kapatid. Araw-araw na pagbabalik loob sa ating tagapagligtas. Hindi po yan isang araw lang, kundi araw-araw yan, mga kapatid. Bakit? Araw-araw tayong nagkakasala eh. Araw-araw tayong inaatake ng kaaway eh. Di ba? O para bagang hindi po pwedeng isang beses ka lang sa isang ligo maligo. Wala kayong tubig. Kung wala kayong tubig, talagang ganun. Pero kung sagana naman sa tubig, araw-araw talaga ang paliligo. Sagana ang biyaya, mga kapatid. Araw-araw tayong hingi ng tawad sa Panginoong Diyos. Araw-araw tayo manananumbalik sa Panginoong Diyos. Kung dati napakalayo mo nang nilalakad mo palayo sa Panginoong Diyos, ngayon na tumanggap sa Panginoon, habang naghahanda sa pagdating ng Panginoon, napapalayo rin tayo sa Panginoon kung minsan, kaya lang mga maliliit na hakbang na lang. Balik lang ulit sa Panginoon. Ganun talaga ang buhay sa mundong ito. At least, ang biyaya ng Panginoon sagana. Araw-araw tayong nililinis ng ating Panginoon. Kung araw-araw tayong nanunumbalik sa ating tagapagligtas. Huwag mo nang isipin na ipunin ko. Ipunin ko muna sa isang buwan, tapos sa isang buwan ako magbabalik loob. Huwag mo nang pangahasan na ipunin. Araw-araw talagang lumapit sa Panginoon. Bakit?
Eh, kung ipunin mo hanggang 1 taon, eh, mamaya hindi ka na umabot ng 1 taon, mapahamak ka na diyan, 'di ba? Mamatay ka na bigla, eh, di wala. Sayang yung pinag-ipunan mo. O kaya sabi dito sa 55:7 ng Isaias, "Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon." U-turn kapatid, "at kanyang kaawaan siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y mapagpatawad ng sagana." Ayan, sagana ang pagpapatawad ng ating Panginoon, lalong-lalo na nandun siya ngayon sa sanctuary, sa the most holy place. Pero pagkatapos nun mga kapatid, bababa na siya. Yung mercy niya para lang dun sa mga tumanggap sa ating Panginoong Diyos. Pero dun sa mga hindi nanumbalik sa Panginoon, ala na. Tatanggapin na nila yung sinasabing galit ng Panginoon. Yung pong pagpaparusa ng Panginoon, di ba? O kaya dito mga kapatid, pinatawad ng napakalaki. Napakalaking pagpapatawad sa atin ng Panginoong Diyos. As in, hindi natin deserve. Di natin deserve, pero pinatawad tayo ng Panginoong Diyos. Purihin ang ating tagapagligtas. Salamat sa Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay. At sa umaga po na ito, tayo muling dadalangin mga kapatid. Ay patuloy nating idalangin ang ating pangangaral diyan sa Manila sa pangunguna ni Pastor Venden, na patuloy na mapalapit ang mga tao sa ating Panginoon sa pamamagitan niya. At maintindihan ng mga nakikinig doon ang salita ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Pastor Venden. At gayon din po, may mga pangangaral din tayo dito sa West, sa buong Nueva Ecija. Ayan, ating idalangin din sa Panginoon na ito'y maging matagumpay. At gayon din po, tayo ay naghahanap din ng mga sponsor para sa mga church building project natin sa buong area, particular po dun sa Likab na ating inuhulugan yung lupa, and then nagtatayo pa tayo ng church building. Ang Panginoon na mag-provide, ang Panginoon na magbibigay sa atin ng budget, basta't manalig lang tayo sa Panginoong Diyos. So ngayon tayo ay mananalangin sa pangunguna ni Brother Melvin Bilasano, pagkatapos po ng isang awitin papuri sa ating Panginoon. Muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Patuloy tayong maganda sa pagdating ng ating pong Panginoon at sama-sama tayong makaranas ng kapatawaran sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Jesus. Maraming salamat po mga kapatid. My heart is so proud, my mind is so unfocused. I see the things you do through me as great things I have done. And now you gently break thee and lovingly you take me and hold me as my Father and mold me as my Maker. I ask you how many times would you pick me up when I keep letting you down, and each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you, and as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. At times I make her weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For whom am I to serve you? I know I don't deserve you, but that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you how many times would you pick me up, but I keep letting you down, and each time I will fall short of your glory. How far
You are sufficient with me, oh Lord. As I walk with you, I'm learning for what your grace really means. The price that I could ever pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I learned to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you how many times would you pick me up when I keep letting you down? Each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. Amen mga kapatid. Salamat sa napakagandang mensahe ng awit na yan. Ano po? Grace. At gayon din salamat sa magandang mensahe at paalala sa atin na pinagkaloob ni Pastor. Gusto ko dito sa sinasabi ng awit na ito ay yung I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down. Grabe, no? Gaano mo kadalas napipick upin, ibabangon, ano, at paulit-ulit na ikaw ay aking nile-let down, ano. Tapos ang Panginoon ay sabi niya, as long as you're seeking my face, you will walk in the power of my daily sufficient grace. Kaya mga kapatid, tama rin naman yung nasa lesson na pag tayo naliligaw, tayo ay mag-U-turn. Ang hindi nag-U-turn ay hindi tunay na nagsisisi. Kaya daily man yung grace ng ating Panginoon. Kung tayo ay daily hindi mag-U-turn, babalik na naman. Mag-U-turn, babalik na naman. Baka abutan tayo ng finish line, ano? Dead end. Baka hindi na tayo maka-U-turn, mga kapatid. Kaya bantayan natin ang ating sarili. Yan ang magandang punto. Bantayan natin mabuti ating sarili. Baka tayo nakalimutan natin mag-U-turn. Ayan po, at purihin ng Panginoon sa magandang paalala na yan. At sabi ni Sister Janet ay nasa na, pasalamat at yung kanyang kapatid ay magaling na. At gayon din nakalabas na ng ospital, at si Ate Reby ay nakapasok na yung kanyang anak na si Lilith. Praise the Lord, magaling na rin. At sa baba ay pakisama po sa prayers ang ginaganap na 7 na sa San Antonio SDA Church Stewardship Compliance. Ayan po, no, Stewardship Compliance, si Pastor Dan Harapa, na maging malusog pati bunso niya na pagalingin ng lupusan. May masamang pakiramdam yung kanyang bunso, ano? Sige po, pag-pray natin. At mamaya ay may meeting kami dyan sa San Antonio kila Brother Jonathan. Tama po, si Jesus Christ lang ang sapat na tayo para makaiwas sa gumawa ng tama. Kaya dapat talaga connected kay Jesus, ano po, Nanay Nerissa, ano po, sa lahat, sa ating lahat, dapat connected kay Jesus. Hindi maaaring kahit na tayo sobrang busy sa gawain, connected pa rin. Unahan na agad natin sa umaga, at ganun pa man sa ating mga maghapon. Palagi tayong yung kaibigan mo na kasama mong lumalakad, nakakabay ka, ganun, no? Ganun ang ating isipin kay Jesus. Magkakabay kayo ng kaibigan mo, ng best friend mo. Sabi nga sa isang hymnal, what a best friend to have is Jesus. Ano po? Kaya tayo sama-sama magdalangin at tayo yung pasalamat
That may Jesus tayo sa ating puso, nakilala natin siya. At tunay na continue lang natin na hanapin ng kanyang mukha. Sabi nga sa awit my child, sabi. And you answer, sabi din sa awit, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you will walk in the power of my daily sufficient grace. Isang awit na tunay na punong-puno ng pag-asa. Let's pray po mga kapatid. Sama natin sa panalangin ng bawat isa. Gayon din yung pag-uwi ni Pastor Nelvin mamaya, no? Good morning din po, Sister Gemma Velasquez. Let's pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat sa inyong awa, na sa inyong pagpapatawad ng napakalaki, na kung saan kami ay araw-araw man nadadapa, patuloy nyo kaming ibinabangon, patuloy nyo pa rin inaabot ang inyong mga kamay sa amin para kami patuloy na makatayo. Kami ay papasalamat sa umaga nito na isang napaalalahanan kami na sa aming tunay na pagsisisi ay napakahalaga na kami dapat ay mag-U-turn pabalik po sa inyo, sapagkat ito ang tanging paraan upang kami hindi makapagpatuloy sa aming mga pagkakamali, bagkus magpatuloy kami lumakad na kasama po ninyo, upang kami ay hindi mapaligaw ng landas, bagkus sama namin sa aming pagtatagumpay hanggang sa nalalapit na inyong pagdating. Salamat sa mga biyaya at gabay sa bawat umaga. Tunay na kami ay ramdam namin ang inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy na nais namin isama sa ang pasalamat ni Sister Janet Salvado na ang kanyang kapatid ay magaling na, nakalabas na ng ospital, at naway patuloy siyang palakasin sa kanyang araw-araw na pag-recovery. Bigyan siya ng malakas na resistensya, malusog na pangatawan upang siya patuloy na lubusan ng gumaling at makabalik na sa kanyang gawain. At ganyan din namin sinasama sa panalangin ng pasalamat ni Ate Reby na kanyang anak niya si Lilit ay magaling na rin at nakapasok na rin sa work. Patuloy niya rin siyang alalayan, hawakan, at ang kanyang kalusugan ay maging matatag sa mga susunod pang araw hanggang sa tuloy na siyang maging makarecover at gumaling. Amin ding patuloy na sinasama sa panalangin ang 7 night na stewardship compliance na ginaganap sa San Antonio Church dito sa South. Po ang una ni Pastor Dan Harapa. Sabi sila po ay inyong samahan sa kanilang gabi-gabing pag-aaral, at sila ay patuloy na maging connected po sa inyo. At gayon din si Pastor Dan sa kanyang pang-araw-araw na pag-travel pupunta roon. Ingatan siya sa daan, ilayo sa anumang kapahamakan. Naway puspos na inyong biyaya ang kanilang matanggap sa gabi-gabi na ito. At sila gayon na rin kami sa aming mas matutunan, lalo kaming lumago na maging compliant sa bilang aming mga tungkulin, bilang inyong mga steward. At kaya din namin sinasama sa panalangin ng anak na lalaki na bunso ni Pastor Dan, ay siya po ay bigyan ng sapat na kalusugan, pagalingin sa kanyang karamdaman, upang sa kanyang makita niya na kayo ang nagpagaling sa kanya at nagbigay ng kanilang mga pangailangan. Kasama din namin sa panalangin mga kapatiran na nakikinig ngayon. Ingatan po aming maghapon na ito sa aming mga gawain, ilayo kami sa anumang kapahamakan. Ganyan din ang mga nagtatravel ay ligtas na makarating sa kanilang paroroonan. Kaya nawa ang manguna sa aming pag-iisip, pananalita at magawa upang kami ay maging karapat dapat po sa inyo. Kami din patuloy na sinasama sa panalangin ang mga pangaral na ginagawa sa aming mga nasasakupan, mga Bible studies, explorer, mga Bible students sa aming dinadalangin. Gayon din ang lupa na inhulugan sa likab na buwan-buwan. Alam namin na kayo po ay magbibigay ng support na ito ay masustusan ng mga pangailangan sa paghulog na ito, sapagkat kami sarili namin pamaraan ay wala kaming magagawa, ngunit kayo ay mayaman sa biyaya, mayaman sa lahat ng bagay na kayo ang
kalooban ninyo ang masusunod. Kaya ito ay tunay na aming pinag-aasahan at pinaniniwalaan na itatayo ang simbahan na ito sa lalong madaling panahon. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang family ni na Sister Ana Rosbel Tolentino Hermino na good health. Kasama na po siya kung ano man ang kanyang status ng kalusugan sa mga panahon na ito. Hindi po siyang hipuin na inyong pagpagaling na kamay sa pisikal niyang karamdaman, lalong higit sa kanyang espiritual na pamumuhay. Kaya din ng good health sa mga anak ni Sister Meden Peligro na sina Hara at si Cory. Kaya din ang family ni Ate Milen kasama ang kanyang mga anak, kanyang asawa, mga apo at mga manugang na patuloy silang samahan ng Holy Spirit na patuloy na magtiwala po sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Ganyan din ang kalusugan ng pamilya ni Sister Rose Cris Encarnado, Sister Dang de la Cruz at ng lahat ng pamilya na nakikinig ngayon. Patuloy kami samahan sa maghapon ng aming hanap buhay. Ama ay aming dinadalangin po sa inyo. Ito po ay inyong gabayan, palaguin at upang kami rin naman na maging pagpapala sa iba, makatulong sa gawain. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang mga Bible students na nina Ate Flo Erelia na tuwing Sabbath afternoon na ang pamilya nila Tata Cesar at Heidi De Leon na naway patuloy silang bigyan ng karunungan, kanilang maunawaan ang inyong aral, ang inyong turo at ang inyong pag-ibig. At comfort pa rin ang aming dalangin para sa family nila Mike and Martha Mamaril sa pagkawala ng kanilang panganay na anak, na sila ay makakita nila ang tunay na kulay ng buhay at maunawaan nila na ang kanilang panganay na anak ay muling babangon sa inyong pagbabalik at makikita muli nila. At gaya din namin sinasama sa panalangin ang iba pang mga Bible students sa Tabacao, ang mga San Antonio Explorers at iba pang mga pangaral sa aming nasasakupan. Ang mga kalakasan at recover din ang aming dalangin sa mga kapatiran na sina Kuya Delphine Cao at kaya din si Brother Jose Estrero, si Pastor Alex Rigor, si Kuya Bobby, si Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, si Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Jerry Borbon, si Ma'am Sheila Casamurin. At kagalingan din ang aming patuloy na dinadalangin sa anak ni Brother Reyes de la Rete na si Baby Josiah. Ipuin siya na inyong mapagpagaling na kamay sa kanyang munting edad, kanyang munting gulang na ilang araw, ilang buwan pa lamang o ilang taon. Siya ay may karamdaman na malubha na nangailangan po na inyong tulong. At nang siya ay patuloy na lumaki ng malusog na bata at nakikilala po kayo, kasama din namin si Sister Adele, si Tatay Carlito Tomas, si Nanay Fina, si Tatay Rudy Rico Hermoso, si Michael Torrelia, si Daniel, at ang tatay at nanay ni Pastor Gendy, si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, ang pamangkin ni Sister Marites, si Brother Arman Reyes, Reynaldo Eusebio Siding Bautista, si Pinay Eugenio Javier, si John Pulcheng, si Jinjen, si Sister Wendy, at kayo din sina Sister Percy at Sister Risa Enrique, Sister Aimee Kilantang, Ate Grace Samano, Ate Esther Lopez, si Brother Benjamin Montegamboa, si Marilita, at si Sister Piche na pamangkin ni Sister Nimpa, na patuloy na nagtitiwala sa inyo. Naway alisin ang pain na kanyang nararamdaman, patuloy siyang palakasin sa kanyang ginagawang panibagong diet, at siya tuloy ang makarecover at tuloy nang gumaling sa tulong po ninyo. Amin dalangin sina Brother Renato Santos, Romnick and Olivia Francisco, kasama na rin si Veronica na sa kanyang maliit na pagkabata ay siya ay makilala po niya kayo ng lubusan. May kwento niya sa kanyang mga kalaro ang inyong mga kabutihan at pagmamahal, at siya lumaking kasama po ninyo at maging matatag na bata at nakikilala po kayo. At amin din sinasama sa panalangin si Rebecca Francisco, si Princess Cabasok, si Princess Jercoina, si Ares, si Sister Nena, si Tia Aning, si Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez, si Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque, ang mga kapatiran po nito. Ang ilan sa amin ay patuloy na sa recovery, nagre-recover, papalakas, at ang karamihan ay nasa malubha pa rin karamdaman. At patuloy kami nagtitiwala sa inyo na kayo ang aming dakilang magagamot, ang aming personal na tagapagligtas, at aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na magbibigay sa amin ng aming mga pangailangan, na magkakaloob ng the best para sa amin. Ito ay aming inihiling at pinasasalamatan. Ipagkaloob nawa sa amin ito ay sa inyong kalooban at hindi lang sa aming kagustuhan,
pagkat alam namin na ang inyong pamamaraan ay mas mainam kaysa sa amin. Patawad kung kami man ay nagkulang ng pagkakasala. In Jesus' name, Amen. Amen.